Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Siya po ang nagtipon sa atin sa linggong ito para bilang isang sambayanan, katawan ni Kristo, tayo po ay makapakinig sa salita ng Diyos, makatanggap ng katawan at dugo ni Kristo, at mapuspos ng Espiritu Santo para magampanan natin ang misyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa mga pagbasa po natin, parang merong isang tema na nagtatali. At ano yun? Makinig sa salita ng Diyos. Yan ang sabi ni Moises sa mga Israelita. Makinig, pero hindi sapat ang pakinggan. Gawin ang salita ng Diyos. Huwag daw sabihin, masyadong mataas ang salita ng Diyos. Mahirap unawain. Simple lang ako eh. No, ang tayog-tayog yang salita ng Diyos. Hindi ko yan maabot. Kaya, hindi ko yan kayang gawin. Sabi ni Moises, hindi totoo yan. Ang salita ng Diyos ay iniukit ng Diyos sa inyong puso. Nasa konsyensya, nasa puso. Huwag kang mag-alibay na malayo yan, nariyan yan, at si Jesus na salita ng Diyos, nagkatawang tao, kapiling natin ang salita ng Diyos, malapit sa atin. Ano ang kulang? Gawin ang salita ng Diyos. At yun din ang sagot ni Jesus dito sa skriba na nagtanong sa kanya, paano ba maaabot ang buhay na walang hanggan? Ang mga eskriba ay mga scholar. Nag-aral sila ng Biblia. Pero tinatanong niya si Jesus para testing, kasi si Jesus hindi nag-aral ng Biblia. Anak ng karpintero, pero nangangaral. Kaya gusto niyang mabusisi, ano ba ang alam nito? Sabi naman ni Jesus, teka, ibinalik ni Jesus, ikaw ang nag-aral ano ba ang sinasabi ng Biblia? Tama naman yung sinagot ng eskriba, kasi nag-aral nga siya. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Mahalin mo ang kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama. Tama ang pagkabasa mo sa salita ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? Gawin mo. So, hindi sapat na alam mo, gawin mo ang salita ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi nyo, gawin mo ang salita ng Diyos. Yung iba hindi sinabi, nakikita ko yan. No? Ganun naman tayo Salita ng Diyos, alam, hindi ginagawa. Traffic rules, alam, hindi ginagawa. Araw ng kuha ng basura, hindi ginagawa. Alam naman ng eksamen bukas, hindi nag-aaral. Ang dami nating alam. Ano ang kulang? Paggawa. Kaya lang ang ginagawa natin, gawa ng marami pang batas. Alam ng lahat, kulang sa paggawa. Lalo na sa salita ng Diyos. Itong skriba, ayaw magpatalo kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kapwa, gawin mo. Sabi naman niya, sino ba ang aking kapwa? No? Pakipaliwanag mo nga.
nagkwento si Jesus. May isang tao na ninakawan, binugbog, iniwanang patay. Dumaan ang isang pari, lumiban. Dumaan ang isang levita, dumiretso lang. Isang kaaway, Samaritano, tumigil. Ginamot ang sugat at pagkatapos ipinagkatiwala sa isang bahay, sabi, alagaan mo yan at babayaran ko. Tanong ni Jesus, sino sa tatlo ang nagpakita ng pagiging kapwa-tao? Sagot ng eskriba, yaong nahabag, yaong nagpakita ng pagdamay, yan ang kapwa-tao. Ang sagot ni Jesus, gawin mo, makipagkapwa-tao ka. Balik na naman, maraming alam, gawin mo. Nakita ko may mga tumatango, baka naman hanggang tango lang na naman yan. Pagkatapos, wala na naman tayong gagawin. Kamakailan po ang ating mga obispo sa Pilipinas ay nagpahayag ng isang sulat na sa tingin ko ay akmang-akma sa Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, merong isang taong ninakawan, sinugatan, iniwanang nakahandusay, parang patay. Alam nyo ngayon, maraming sugatan, ninanakawan, at naiiwanang nakahandusay dahil sa sugal. Online gambling. Ang online gambling ay isang uri ng pagnanakaw sa atin. Akala mo lang payayamanin ka ng sugal, ikaw ang pahihirapin ng sugal. Sino kaya ang yumayaman sa inyong itinataya? Siguradong hindi ikaw. Kaya ang daming ninanakawan, nasusugatan, at iniiwanang nakahandusay, hirap na hirap. Dahil sa, sabihin, online gambling. Ano ho ang nagnanakaw, pumapatay, at nagiiwan? Pakisabi po. Bakit takot kayo? Ano yung mandurugas na nananakit, nagnanakaw, at nagiiwang nakahandusay? Sigaw ninyo. Ano ang gagawin? Kapag may nakita tayong kapwa na hirap na, nangungutang dito para lang pambayad sa isa pang inutangan. At kagagawa niyan, may yumayaman, pero pahirap ka ng pahirap. At ang dahilan, diversyon lang naman ito eh. Anong diversyon? Wala ka na nga pangpabili ng pagkain ng anak mo, diversyon ba yan? Nangungutang ka, diversyon ba yan? Mangungutang ka sa isa para pambayad sa iba, diversyon ba yan? Gumising ka. Niloloko ka at nagpapaloko ka. At ang isip mo ay nalaso na, naging addict ka na. At ang addiction ay isang sakit. Hindi lamang po sa droga ang addiction. May addiction din sa pornography. May addiction sa mga gadgets. Meron nga hinahanap ang cellphone, hindi hinahanap ang asawa. Di bali nang mawala ang asawa, wag lang ang cellphone. Addiction yan. Hindi hinahanap ang anak, pero hinahanap ang cellphone. May addiction sa online gambling.
Yan po ay isang sakit. Kaya katulad sa Ebanghelyo, maging mabuting Samaritano. Kung meron tayong kilala, wag lang nating tingnan at magbaliwala. Lapitan, tulungan, kailangan ng counseling para makaalis sa addiction. At huwag po tayong papayag na ang buhay natin ay maging miserable dahil merong nanloloko na nagpapayaman sa ngalan ng diversyon. Panaka-naka lang naman yan. Anong panaka-naka? 4 na beses isang araw. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, narinig mo na, anong kailangan? Gawin. Gawin. Kung tayo po ang nalululon sa online gambling, ano ang dapat gawin? Tigil na. At kung merong kapwa na nalululon, maging mabuting Samaritano, lapitan, tulungan, gawin. Ay. At yan ang daling itago, ha? Kaya napakadaling ma-addict. Basta addict, tinatago. Yan ang isang katangian ng addiction. Itago at pagandahin. Naho? Yan. O, tatapusin ko na po ito. Baka ma-addict na tayo. Nung isang araw po sa Roma, kasama ko yung ilang pari, may pinuntahan kami. Nung pauwi na ho kami, nag-taxi kami. Ako yung tumabi dun sa driver. Di, kinausap ko yung driver. Tapos, di tinanong ako, mga tiga saan kayo? Sabi ko, mga ano kami, Pilipino kami. Sabi niya, uy, alam mo ba, Padre, sabi niya, sa maraming mga migrante dito sa Roma, pinakagusto namin, kaming mga Italiano, ang pinakagusto namin, mga Pilipino. Yan. Sabi ko, salamat. Pero sa isip ko, ano kaya ang susunod? Kapag pinapurihan ka ng ganyan, parang may susunod eh. Sabi niya, mahal na mahal namin ang mga Pilipino, gustong-gusto namin. Sabi niya, pero meron lang akong isang puna. Ito na nga ba eh, sabi ko. Magandang pasakalye, no? Gusto namin kayo, pero ito may isa. Sabi ko, ano yun? Ano yung napupuna mo? Sabi niya, tuwan-tuwa kami kapag ang nag-aalaga ng aming mga anak, babysitter, ay Pilipino. Natutuwa kami kapag ang nag-aalaga ng mga matatanda ay Pilipino. Natutuwa kami kung ang kasambahay namin ay Pilipino. Talagang may puso. Kaya lang ang napapansin ko, marami sa Pilipino, sugarol. Sabi niya, nanghihinayang ako. Kayod sila ng kayod para kumita, hindi naman napapadala ng maayos sa pamilya kasi nalululon sa sugal. Kasi online. Kaya kung meron ho kayong kamag-anak na overseas Filipino workers, maging mabuting Samaritano kayo sa kanila. Paalalahanan. Yung iba po, ang daming trabaho, 4, 5 ang part-time. Para saan? Para pambayad
ng utang, pambayad sa mga natalo sa sugal. At magkano ang napapadala sa pamilya? Ewan ko. Sana sa susunod na pagsakay ko ng taxi, sasabihin sana ng driver, Pilipino ka? Oo, alam nyo, mahal namin kayo. Kayo yung mga walang bisyo. Wow! Sana wala nang magsabi, ang babait ninyo, kaya lang puro kayo sugarol. Narinig natin ang salita ng Diyos, narinig natin ang pangaral ng mga obispo. Pagkatapos makinig, gawin ito, aksyonan ito.